Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang mga pagbabagong naganap sa ating bansa. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Nagtatag ng pamahalaang militar ang Estados Unidos at hindi kinilala ang pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas. Itinatag din ng Amerika ang pamahalang sibil sa Pilipinas. Unti-unting isinalin ng Estados Unidos ang pamamahala sa mga Pilipino. Binalangkas ng 1935 ng saligang batas upang magkaroon ng pamahalaang Commonwealth. Mga bata, ano-ano nga ba ang mga naging epekto ng pamahalang kolonyal ng Amerika sa Pilipinas? Nakabuti ba ang mga ito sa mga Pilipino at mga Amerikano? Nagdulot ng maraming pagbabago ang mga patakaran at pagbabagong ipinatupad ng pamahalaang Amerikano sa lipunang Pilipino. May mga Pilipinong nasiyahan, ngunit hindi naman lahat ay natuwa sa pamamaraang kanilang ipinatupad. Sinimulan ng mga Amerikano ang pagbabago sa edukasyon. Taong 1901, itinatag nila ang kagawaran ng pagtuturong pampubliko. Ito yung tinatawag na Department of Public Instruction. Ang pag-aaral ay para sa lahat. Ang mga aklat na gamit ay nalimbag pa sa Estados Unidos. Nakapokus ang wikang Ingles, ang wikang panturo sa lahat ng aralin. Mga sundalong Amerikano ang naging unang guro ng mga Pilipino. Noong Agosto 23, 1901, dumating naman ang 600 gurong sakay ng SS Thomas. Dahil dito, tinawag silang Thomasites. Marami ang pumasok sa paaralan dahil libre ang pag-aaral. Binigyang diin sa pagtuturo ang mga araling pangmamamayan at demokratikong pamumuhay. Nagbukas din ang mga Amerikano ng mga pampublikong paaralan sa elementarya, sekundarya, normal at bokasyonal. Noong 1901, itinatag ang paaralang normal ng Pilipinas na may layuning magbigay ng edukasyon at kasanayan sa pagtuturo ng mga Pilipino. Sa lahat ng paaralan, ang mga mag-aaral ay tumatanggap ng libreng aklat, kwaderno, lapis at tsokolate. Upang matugunan ang iba pang pangangailangan ng ating bansa, itinatag at itinayo ang iba't ibang universidad noong 1901. Itinayo ang Silliman University at National University. Sinundan ito ng Centro Escolar de Señoritas na Centro Escolar University na ngayon, University of the Philippines, University of Manila, Philippine Women's University at Far Eastern University noong 1933 na magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin nagbibigay ng mga dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Alam niyo pa, bago pa magsulputan ng mga nabanggit na paaralan at universidad, nakapagpadala na ang pamahalang Amerika ng mga Pilipino upang mag-aral ng libre sa Estados Unidos. Tinawag silang pensyonado, na ang ibig sabihin ay mga scholar. Ang ilan sa kanila ay naging pinuno ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at nagbigay serbisyo sa mga mamamayan sa iba't ibang larangan. Naitatag din ang Bureau of Education noong 1903 at si Dr. David Barrows ang naging unang direktor. Nagbukas din ng mga pang-araw at panggabing paaralan sa mga bayan at lalawigan dahil karamihan sa mga panggabing paaralan ay para sa mga matatanda at nagnanais matuto ng salitang Ingles. Dahil dito, 7 paaralan pa ang binuksan sa Maynila sa ilalim ng pamamahala ni Father William Mackinnon at ipinalaga naman si George P. Anderson bilang unang superintendent ng mga paaralan sa Maynila. 3 pangunahing layunin ng edukasyon kung bakit pinalaganap ng mga Amerikano ang edukasyon sa bansa. Una, pagpapalaganap ng demokrasya. Pangalawa, pagtuturo ng wikang Ingles. At pangatlo, pagpapakalat ng kulturang Amerikano. Transportasyon naman ang ating pag-usapan. Sa pagdating ng mga Amerikano, marami mga daan at tulay ang nilikha upang mapag-ugnay ang mga bayan, lalawigan at pulo ng bansa.
Binago at ginawang mabilis ng mga Amerikano ang paraan ng paglalakbay ng mga Pilipino. Pinaunlad ng mga Amerikano ang paraan ng transportasyon at komunikasyon sa bansa. Pinalaganap ang paggamit ng mga tren, tranvia, kotse at bus. Kaya naman noong 1917, ang Manila-Dagupan Railway na pagmamay-ari ng mga Ingles o British ay binili ng pamahalang Amerikano. Itinatag ito bilang Manila Railroad Company. Nakilala ngayon bilang Philippine National Railway o PNR. Pinahaba at pinalawak nito ang mga riles ng tren hanggang La Union, sa Hilaga at Albay sa Timog. Nagkaroon din ng mga linya ng tren sa Cebu at Panay. Sa kabuuan, tinatayang aabot ng 1,395 kilometrong riles ng tren ang naitayo ng mga Amerikano sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang pagtatayo ng mga linya ng tren ang nagpaunlad sa mga pook na dinaraanan nito. Ito rin ang naging dahilan ng pagdami ng mga lungsod. Gayun din ang pag-usbong ng Maynila bilang sentrong komersyal ng ating bansa. Ipinakilala naman ng Manila Electric and Railroad Company o Meralco ang dikuryenteng tranvia. Ito ay kaiba sa tranvia. Aabot sa 24 na katao ang maisasakay ng isang tranvia. Masasabing ito ang unang mass transportation system sa Kamaynilaan dahil halos lahat ng bahagi ng lungsod ay sineserbisyohan nito. Dumating naman ang unang auto o kotse sa Maynila noong 1903. Isa itong benzene fluid French-made Brazier. Ang kotse ang nangungunang transportasyon noong panahong iyon, partikular na sa mga may kaya sa buhay. Taong 1924, ipinakilala naman ng Meralco sa Maynila ang mga Atlas General Electric Trackless Trolley Bus. Ito ang nagpasimula ng bus transport system sa bansa. Lumaganap naman ang mga autokalesa o mga Demetrong taxi noong 1930s. Maaaring itong magsakay ng 4 hanggang 6 na pasahero. Bagamat mahal ang pamasahe rito, ito ang naging pinakamainam at pinakamabilis na pampublikong transportasyon noong panahong iyon. Lumaganap din ang paggamit ng mga truck at motorsiklo sa paglalakbay. Ang jeep pang-militar naman ang sinasabing pinagmulan ng pampasaherong jeepney na lumaganap pagkatapos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Umunlad din ang transportasyong pandagat noong panahon ng mga Amerikano. Nagkaroon ng mga mabibilis na bangkang dimotor, lancha, steam tugboats at mga inter-island steamer. Pinasimulan din sa panahong ito ang paglalayag ng mga international steamships sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, dumami ang mga daungan o seaport sa bansa. Isa na rito ang Port of Manila na sinasabing pinakamalaking daungan sa Asia noong panahong iyon. Pagdating naman sa himpapawid, ipinakilala naman sa mga Pilipino sa unang pagkakataon ang eroplano noong 1911. Ito ay pinalipad ni Lucky Baldwin bilang bahagi ng isang palatuntunan sa Manila Carnival City. Taong 1930 nang sinimulan naman ng Philippine Aerial Taxi Company o PATCO ang unang komersyal na eroplano sa bansa. Dito, unang naranasan ng mga Pilipino na maglakbay sa mga magitan ng himpapawid sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Sinundan naman ito ng pagtatag ng Iloilo Negros Air Express Company o NAEC noong 1933. Sinasabing ang dalawang kumpanyang ito ang naging Philippine Airlines matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang paglapag naman ng China Clipper ng Pan America Airways sa Maynila noong November 29, 1935 ang itinuturing na unang trans-Pacific air travel mula California hanggang Pilipinas. Ito rin ang nagpasimula sa international na paglalakbay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga eroplano. Umunlad din ang komunikasyon. Ipinakilala din nila ang telepono, radyo, telebisyon at telegrapo. Noong 1905, pagkaraan ng 2 taon, nagkaroon ng radyo pono.
Sa panahon ding ito, itinatag ang kawanihan ng koreo. Naging mabilis ang pagpapadala ng liham. Bumilis ang pagkuha ng mahalagang impormasyon sa iba't ibang panig ng kapuluan. Napadali ang pakikipagtalastasan. Talakayin naman natin ang agham, teknolohiya at kalusugan. Taong 1933 nang itinatag ang National Research Council upang umunlad ang agham sa bansa. Gayon din ang Bureau of Health and Quarantine Service upang mabantayan ang kalusugan ng mga tao. Mabilis ding napigilan ang epidemyang nakamamatay tulad ng kolera, smallpox, at peste na kumikitil sa buhay ng libo-libong mga Pilipino. Nagbukas din ng mga pagamutan, periculture centers at mga klinika sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ipinakilala sa mga Pilipino ang mga makabagong paraan ng pagpapagamot at paggamit ng mga ito, maging ang paggamit ng mga mahuhusay na gamot. Gayon din ang pagpapatayo ng Philippine General Hospital. Maging ang pamayanan at panahanan ay inayos din ng mga Amerikano. Hinati-hati at pinagsama-sama. May mga lugar na inilaan upang maging sentro ng kaunlaran. Tinipon ng mga Amerikano ang mga Pilipino na naninirahan sa isang organisado at maayos na pamayanan. Ang subdivisions, village, chalet, bungalow, apartment at marami pang iba na siyang naging batayan ng maayos na pamumuhay ng mga tao. Yari sa mga bakal at semento, galvanized iron sheet o yero ang mga kabahayang ipinakilala ng mga Amerikano. Malayo sa nakasanayan nating kubo na pawid at kawayan. Ang mga mauunlad na bayan ay ginawang lungsod. Ito ang naging pangunahing sentro ng pamahalaan, kalakalan at edukasyon. Ilan sa mga lungsod na itinatag ng mga Amerikano ay ang Baguio, Bacolod, Davao at Zamboanga. Dumako naman tayo sa relihiyon. Ipinatupad ng mga Amerikano ang patakaran ukol sa paghihiwalay ng simbahan at estado, kaya't ipinakilala nila ang relihiyong Protestantismo at si Mr. C.V. Randall ang namahagi at nagpakalat ng mga unang kopya ng Bibliyang Protestante sa ating bansa. Mula sa relihiyong Protestante ay nagkaroon ito ng iba't ibang sekta tulad ng Episcopalian noong 1908, Methodist 1908, Baptist 1900, Congregationalist 1902, United Brethren of Disciples of Christ noong 1905 at Seventh-day Adventist noong 1905. Pinayagan din ang pagtatag ng mga bagong relihiyon tulad ng Philippine Independent Church o Aglipay. Sinimulan ito ni Isabelo de los Reyes at naging pangulo si Obispo Maximo Gregorio Aglipay noong October 1902. Gayon din si Felix Manalo naman ang nagtatag na Iglesia ni Cristo. Nagkaroon din ng unang obispong Pilipino, si Reverend George Barlin noong 1906 at unang Pilipinong Arsobispo na si Monsignor Reverend Gabriel Reyes noong 1934. Panitikan, sining at kultura. Malaking impluwensya sa pagbabago ng kultura ng mga Pilipino mula nang sakupin tayo ng mga Amerikano. Maraming bagay ang makikita sa kapaligiran ay may panlasang Amerikano. Nakilala sa larangan ng panulat sa wikang Ingles sina Jose Garcia Villa at Carlos P. Romulo. Si Fernando Maramag naman ay sumikat sa pagiging makata sa ganoong ding wika. Nagkaroon din ng buhay ang panitikang Tagalog. Nariyan sina Jose Corazon de Jesus at Francisco Balcazar na sumikat sa panulaan. Sumikat din sina Alejandro Abadilla at Amado Hernandez bilang makata. Sa pagsulat ng maikling kwento at nobela, lumitaw ang nobela ni Lope K. Santos, Faustino Aguilar at Brigido Batombacal. Sa sining ng pagpipinta, nabantog sina Victor Edades, Fernando Amorsolo at Fabian de la Rosa. At sa larangan ng musika, paimbulog ang pangalan ni Juan Hernandez, Antonio Molina,
Nicanor Abelardo at Francisco Santiago. Nabago rin sa pananamit ng mga Pilipino. Nauso sa mga lalaki ang Amerikana, polo shirt at kurbata. Nakilala ang mga telang dehilo at short skin, mga sapatos na kombinasyon at di pamadang buhok. Sa mga babae naman, nauso ang bestida, mataas na takong na mga sapatos at handbag. Nauso rin ang pagpapakulot at pagpapaiksi ng buhok, gayon din ang makeup at lipstick. Lumitaw din ang sayaw na boogie at foxtrot, kasabay ng pagsipot ng mga orkestra at banda. Maraming bata ang nagkaroon ng pangalang John, James, Michael, Harry, Betty, Carol at iba pa. Umailan lang sa himpapawid sa pamamagitan ng high fidelity radio ang mga awiting may tempong Amerikano. Kasabay nito ang paglabas ng mga pelikulang Pilipino kung saan ang mga kasuotan at gamit sa pelikula ay tulad ng gamit ng mga Amerikano. Alam niyo ba mga bata, yumaman at yumabong ang ating wika. Hinalaw ang karamihan sa ating mga salita sa Ingles at baybay. Ang mga ito ay naaayon sa bigkas na Pilipino tulad ng jeep, teacher, truck at ilang pang mga salita. Natutunan din ng mga Pilipino ang pagkaing Amerikano tulad ng hamburger, hotdog, bacon, oatmeal, beefsteaks, ice cream, hamon at keso. Natuto silang gumamit ng mayonnaise at tomato ketchup bilang panangkap sa mga pagkain. Ang mga larong Pilipino ay napalitan ng softball, basketball, volleyball at ilang pang mga larong pang-Amerikano. Naapektuhan din ang ugali ng ibang Pilipino na nais makatulad ang mga Amerikano. Nawala ang pagmamano at napilitan ang pakikipagkamay at pagsasabi ng hi. Ang mahigpit na bigkis ng mag-anak ay naging maluwag at ang mga pagpapahalagang Pilipino ay nabawasan. Higit na pinahalagahan ng nakararami ang ugaling Amerikano kaysa sa ugaling Pilipino. Ngayon mga bata, nais kong subukin ang inyong kaalaman mula sa ating mga aralin. Isulat ang mga letra na sumisimbolo ng epekto o resulta sa pananakop ng mga Amerikano. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo. Go! Eto tignan nyo ang tamang sagot. Mahusay, binabati kita kung makuha mong lahat ang tamang kasagutan. Tandaan nyo mga bata, pakaiisipin at huwag lilimutin ang kulturang sa atin ay ibinilin. Pakaibigin at laging siguraduhin na patuloy na gagawin ang mga ugali at gawi na sa atin ay inihain. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam!